mukhang napalitan na nga si Castillo, no? 2 days ago, nakatanggap ako ng informasyon sa very close na ally ko at reliable sources of information, no? Na si Justice Castillo, ex-Justice Castillo, ay umalis na sa pagka-acting ombudsman. Hindi ko alam kung nag-resign din po siya, Marga M. and Ben Dogwe, sa pagiging acting ombudsman niya lang o sa pagiging bahagi ng ombudsman, no? So, ngayon, ang pumalit ito si Dante Vargas, no? Ang agenda, according to reports, ay ipawalang sala po, hindi lamang sila Romualdez at sila Saldico at iba pang mga inakusahan tungkol po sa pandaraya ng budget, kung hindi pati po ang pagpapawalang sala o ang pagkakadismiss sa pending cases ni Rimulya at ng mga kasamahan niya dyan po sa ombudsman. At then ang game plan ay ipapasok po at ilalagay si Rimulya bilang panibagong ombudsman. Ito po ay may fixed term, I think, na 6 na taon. So, kahit wala na po si Marcos, kung matutuloy itong mabangis na balak nilang sakmalin ang pamunuan sa pagiging ombudsman, mga kababayan, edi until 2031, nandyan pa si Rimulya sa pagiging ombudsman at ipapasiguro niya na hindi maaakyat o magkakaroon ng pag-usad ang anumang kasong kriminal na isasampa ng mga mamamayan o ng mga concerned sectors laban kay Marcos. Kaya may kumakalat ngayon ng mga messages sa chat group, nakikita ko na hindi po bababa sa between 7 million ang operational cost nito. Mababa po yung 7 million, baka doble or triple yun, baka mga 20 milyones ang ginastos dito. At kung sinong gumastos, alam nyo na kung sino may interes. Sino bang may interes na umupo bilang ombudsman si Boyeng Rimulya? Maliban sa pagkakapal ng mukha ni Boyeng Rimulya, na gusto talaga niya mag-ombudsman din, ay sino pa bang may gusto? Di po ba sila Romualdez, sila Marcos? So maliit po yung 20 million kaysa 7 million pa nga na binabanggit, ano? Pero mukhang ang 7 million ay deposit. Deposit yon para itong acting ombudsman na si Dante Vargas ay ididismiss ang kaso ni Boyeng Rimulya next week, mga kababayan.